Celeste's point of view. Masayang puso ko ngayon. Ikakasal na kasi ako sa lalaking mahal ko. Ikakasal na ako sa lalaking minsan nang inayawa ng pamilya ko. Sa edad na 22, nabuntis ako. Kaya't para makaligtas sa kahihiyan, napagdesisyonan ng pamilya ko na ikasal kaming dalawa ni Christian. Sobrang saya ko nang malaman yon dahil hindi na namin kailangan pang maghiwalay. Ilang beses na rin kasi kaming tinangkang ilayo sa isa't isa eh. At ngayon, wala na silang magawa kung hindi tanggapin si Christian dahil siyang ama ng magiging anak ko. Narito na ako sa labas ng simbahan. Hinihintay na lamang ang senyales ng pagpasok ko. Malaki ang ngiti sa aking labi at ramdam ko ang excitement sa puso ko. Ready ka na ba? Tanong sa akin ng babae na siyang in charge sa kasal ko. Papasok ka na. Masaya akong tumango sa kanya at humigpit ang hawak ko sa bulaklak na nasa aking mga kamay. Oo, ready na ako. Kaya naman pagbukas ang malaking pinto ng simbahan, bumilis sa pagtibok ang puso ko. Sa unang pagkakataon ko sa red carpet, para akong nasa isang fairy tale dahil sa musika na siyang humaplo sa puso ko at pinaramdam sa akin na ito ang araw ko, ang araw namin ni Christian. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, lalo na ngayong maraming mga matang nakatingin ng ako'y humakbang na patungo sa altar. Nakatingin na ako ngayon sa groom na naghihintay sa akin malapit sa altar. Hindi man masyadong klarong kanyang mukha dahil medyo malabo na ang mata ko. Napangiti naman ako dahil sa pagtindig niya ron. Naghihintay sa akin. Parehas namin itong pangarap, ang maikasal at bubuo ng sariling pamilya. Titira sa isang simpleng bahay ng payapa at magmamahalan. Sa 2 taon naming relasyon ni Christian, wala siyang ginawa kung hindi mahalin at intindihin ako. Kahit nung una hindi siya tanggap ng pamilya ko, hindi siya sumuko sa akin. Ang araw na ito ay para talaga sa aming dalawa. Moment namin tong dalawa at masaya ko dahil pinagbigyan kami ng tadhana. Ngunit gano'n na lamang ang pagpawi ng aking malaking ngiti sa labi nang tuluyan na akong makalapit. Napalitan ang masayang nararamdaman ko ng pagtataka dahil ang lalaking naghihintay sa akin sa altar ay hindi si Christian. Nagkamali ba ako ng simbahan? Yun agad ang tanong ko sa aking sarili at unti-unting nakaramdam ng kaba. Lalo na nang makita ko si Papa na lumapit patungo sa akin. Pa, anong... Take his hand, Celeste. Malamig na wika ni Papa. Siyang pakakasalan mo ngayon. Namilog ang mata ko sa kanyang sinabi. Papa! Huwag matigas ang ulo ngayon, Celeste. Pagputol ni Papa sa akin. Maraming mga taong nakatingin sa atin. Huwag mong bigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat pagkatapos. Kinuha ni Papa ang kamay ko at saka ito inilapag sa palad ng lalaki na ngayon ay seryosong nakatingin sa akin. Kilala ko ang lalaking ito. Isa siyang hardinero at kaibigan ni Papa na isang binata. Siya, si Carlos Emmanuel de la Serna. Hindi siya gaanong kayaman ngunit malapit siya sa Papa ko. Bakit siyang pakakasalan ko? Bakit hindi si Christian? Nasaan si Christian? Hindi ba siya sisipot? Ano bang nangyari sa kanya? Gustuhin ko mang umatras sa kasal ngunit maraming mga taong nakatingin. At kapag aatras ako, isa itong malaking kahihiyan sa pamilya ko. Isa kasing mayor si Papa sa lungsod kaya't marami ang dumalo sa kasal. Isa na ron ang gobernadora at ilang mga congressman. Kaya't wala akong magawa kung hindi ang hayaan ng lalaki na hawakan ng kamay ko at sabay kaming humarap sa pari na may luha na tumulo sa aking mga mata. Natapos ang kasal na may naiwang kirot sa aking puso. Hindi ko kasi matanggap na hindi si Christian ang napakasalan ko. Hindi ko matanggap na ibang lalaki ang nahalikan ko sa harap ng mga tao, ng pare, at ng Diyos. Hindi ko na magawang ngumiti sa mga bisita dahil litong-lito na talaga ako. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla itong nangyari eh. Si Christian ang kasama ko sa lahat ng plano sa kasal na ito. Kaya nang matapos ang reception, agad kong kinumpronta si Carlos. Bakit ikaw ang pinakasalan ko? Gigil na tanong ko sa kanya. Alam mo ba na sinira mo araw ko? Sinira mong lahat. Hindi pa man nakakapagsalita si Carlos nang unahan siya ni Papa. Celeste,
Tawag ni Papa sa pangalan ko at lumapit sa amin. Huwag mong ginaganyan si Carlos. Magpasalamat ka pa nga sa kanya dahil hindi tayo napahiya sa mga tao dahil sa nobyo mong hindi sumipot sa kasal mo. Umawang labi ko at tiningnan si Papa. Paano mo nalaman na hindi siya sisipot sa kasal, Papa? Kasama siya sa lahat ng plano. Kasama siya sa lahat at magkakaanak na kami. Paano nga? Wala siya sa tinutuluyan niya at naroroon ang isusuot niya. Paliwanag ni Papa sa akin. I knew na ganito ang mangyayari, anak. Binalaan na kita noon pa eh. Iwan mo ang lalaking yun ngunit hindi ka nakinig sa akin. Ngayon tingnan mo nangyari. Nabuntis ka niya at iniwan bago pa man siya makatungtong sa simbahan. Takot sa responsibilidad ng lalaking yun. Hindi ka niya kayang panindigan. Kung hindi naman pala siya sisipot, pwede sana hindi na lang itinuloy ang kasal. Emosyonal na saad ko. Hindi ko lubos akalain na gagawin mo ito sa akin, Papa. Ipinakasal mo ko sa hindi ko naman mahal. Hindi ko... At ano? Hahayaan kitang buhay ng batang nasa loob ng tiyan mo nang walang tumatayong ama? Galit na tanong ni Papa sa akin. Tandaan mo na isa akong mayor sa lugar natin at hindi magandang tingnan ng mismong anak ng mayor. Hindi magandang impluwensya sa iba. Kaya't magpasalamat ka kay Carlos Emmanuel. Hindi ka tuluyang naging single mom dahil sa duwag mong nobyo. Natahimik ang buong paligid matapos sabihin niyo ni Papa. Hindi rin nagsalita si Carlos ngunit kita ang concern sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga si Papa. Para rin naman to sa'yo, anak. Carlos is a good man. Nang itanong ko na gusto niya bang maging asawa mo dahil hindi sisipot ang lalaking yun, hindi siya nagdalawang isip. Mabutit masipag siyang tao, Celeste. Kaya tratuhin mo siya na asawa mo dahil titira na kayo sa iisang bubong. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ayoko, Papa. Hindi ko. Anong gusto mo? Hahanapin ko bang lalaking yun at ipakukulong na magtanda sa ginawa niya ngayon, anak? May halong pagbabantang tanong ni Papa sa akin. Hindi naman siguro mahirap hanapin ang duwag na lalaking yun. Kayang-kaya kong sirain ang buhay niya gaya ng pagsira niya sa buhay mo. Kaya't kung ayaw mong mangyari yun, sundin mo ang ama mo. Wala akong magawa kung hindi ang sundin ang gusto ni Papa. Kahit tinakbuhan ako ni Christian, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Hindi ko lang matanggap kung bakit niya nagawa yon. Hindi naman kami nag-away. Malinaw sa amin ang pangyayaring ito. At akala ko, kagaya ko, gusto niya rin akong pakasalan dahil iyon ang pinapakita niya. Pero sa mismong araw ng pag-iisa namin, hindi siya sumipot. Ibig sabihin ba nun ay hindi niya ako mahal? Bumagabag sa akin yon buong gabi. Iyak ako ng iyak sa kwarto ko dahil hindi ko matanggap na iba ang pinakasalan ko. Bumagabag sa akin ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. Bumagabag sa akin ang mangyayari sa amin ng magiging anak ko na wala siya. Bumagabag sa akin na baka hindi ako mahal ni Christian dahil nagawa niya akong iwan. Lumipas ang 2 araw mula nang ako'y maikasal. Sinundo ako ni Carlos sa bahay ng pamilya ko. Kinuha niyang maleta ko at inilagay sa trunk ng luma niyang sasakyan. Si Mama naman ay nagsorry sa akin. At si Papa, kausap si Carlos na tango ng tango. Hindi ka lugi kay Carlos, anak. Ani Mama, nang hawakan niya ang kamay ko. Hindi man sa ngayon pero alam kong lalambot din ang puso mo sa kanya. Hindi na ako nagsalita at tinalikuran na siya. Binuksan ni Carlos ang pinto sa front seat at pumasok ako roon nang hindi siya tinitingnan. Huwag mong pababayaan ang anak ko, iho. Narinig kong wika ni Mama. Huwag kayong mag-alala, Tita Kalina. Hindi ko pababayaan si Celeste. Tito Antonio, aalis na po kami. Mag-iingat kayo. Nang bumiyahe na kami paalis, tikom lamang ang aking bibig. Sa gilid ng mata ko kita ko ang pagsulyap-sulyap ni Carlos sa akin. Ramdam ko ang pag-aalinlangan niyang makausap ako. Ano naman ang pag-uusapan namin? Tungkol ba sa kasal na hindi ko ginusto? Tumikhim siya. Kumain ka na ba? Hindi ko siya sinagot at tumingin lamang sa bintana. Hindi ko siya kayang kausapin. Inis na inis ako sa kanya. Kung hindi pa, anong gusto mong kainin? Gusto mo ba sa restaurant o gusto mong paglutuan kita? Gusto ko mang sagutin ang tanong niya
Nanaig pa rin ang pride sa akin. Ayoko siyang sagutin. Ayoko siyang pansinin. That's his price for marrying me. He is my unwanted husband. Siyang asawa ko na hindi ko ginusto't pinangarap. Kaya as much as possible, ayokong mag-work ang kasal na ito upang iwan niya ako. Celeste, pwede ba? Wag mo akong kausapin. Hindi ko mapigilang sabihin yun at binalingan siya. Ayaw kitang makausap. Ngunit imbis na ma-offend sa sinabi ko'y ngumiti siya. Umawang labi ko sa reaksyon niya. Mabuti naman at sumagot ka na. Ngumiti siya sa akin. Akala ko habang buhay mo kung hindi kakausapin eh. Sige ka, babaho yung hininga mo niyan. Kumulo ang dugo ko sa huling sinabi niya. Ba't magtutoothbrush ako buong araw para hindi babahong hininga ko? Kahit hindi to bubukas sa'yo, wag mo akong kausapin. Gusto ko lang naman malaman kung anong gusto mong kainin. Busog ako. Pagputol ko sa kanya. At saka pwede ba, hindi ko ginustong maikasal sa'yo. Hindi ko alam kung anong ibinigay ni Papa sa'yo para pumayag na maikasal sa buntis na kagaya ko. Pero wag kang umasta na parang asawa ko. Dahil para sa akin, hindi yan totoo. Hindi tayo mag-asawa. Tumahimik siya matapos kong sabihin yon kaya't naging peaceful muli ang biyahe. Nang sinulyapan ko siya, seryoso ang kanyang tingin sa kalsada. Hindi ko tuloy maiwasang makonsensya sa sinabi ko. Naiinis lang naman ako eh. Broken hearted ako sa ginawa ni Christian sa akin. Dagdag pa na ikinasal ako sa isang kagaya niya. Kaya't hindi niya ako masisisi. Pagdating naman sa titirhan namin, malaki ang bahay at namangha ako sa dami ng mga bulaklak. Iba't ibang klase ng bulaklak. Ito ay mansyon ni Papa na luma na ngunit hindi ko akalain na may mga pananim na bulaklak pala. Sobrang dami pa at magaganda. Lumabas ako sa kotse at nakita ko si Carlos na kinuha mga maleta ko sa trunk. Nang mag-angat siya ng tingin sa akin ay ngumiti siya. Gutom ka na ba? Magluluto ako. Hindi ko na siya pinatapos at nauna na ako sa kanya magtungo sa loob ng bahay. Hindi ko talaga siya kayang pakisamahan kasi sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang maging single mom kaysa magpakasal sa hindi ko naman gusto. Kaya naman sa unang araw namin sa bahay, hiwalay kami ng kwarto dahil yon ang desisyon ko. Mabutit hindi mapilit ang isang Carlos Emmanuel at nirespetong desisyon ko. Ang kaso nga lang, masyado siyang maalaga. Kahit hindi ko sinabi, hinahatiran niya ako ng mga pagkain. Mapaumaga, mapatanghali o dinner. Ayoko kasi siyang kasabay sa lamesa. Kaya todo ang kanyang effort sa paghahatid sa pagkain niyang tinatanggihan ko kapag nasa harap siya. Pero kapag umaalis naman siya, ay kinakain ko na. Ganon ang routine sa loob ng 2 linggo. Kinakausap niya ako pero hindi ko siya kinakausap. Gabi-gabi umiiyak ako dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin tanggap na iniwan ako bigla ni Christian. Nang magtagal ay mas lalo lamang lumala ang pagsusungit ko. To the point na isang araw, napuno na ako sa kanya. Hindi ba't sabi ko sa'yo na wag mo akong kakausapin? Asik ko nang pumasok siya sa kwarto ko na may dalang tray ng pagkain. At saka tigilan mo ng paghahatid sa akin ng pagkain. Hindi ka nakakatulong sa akin eh. O sige, hindi kita kakausapin kung ayaw mo talaga. Kalmado niyang wikat inilapag ang panghapunan na pagkain sa side table ng kwarto ko. Pero kailangan mong kumain para maging healthy si baby. Ano bang paki mo sa baby ko? Asik ko sa kanya. Pwede ba? Huwag kang feeling concerned kasi hindi naman talaga. At saka umalis ka nga. Huwag mong isiksik ang sarili mo sa akin dahil wala kang mapapala sa akin. Sobrang sikip ng dibdib ko matapos kong sabihin yon. Wala kasing ginawang masama si Carlos sa akin. Sa katunayan, alagang-alaga niya nga ako eh. Pero hindi ko kasi mapigilan lalo na't halo-halong nararamdaman ko. May halong dahil buntis ako. At inis sa kanya dahil siyang naikasal sa akin. Bumuntong hininga si Carlos at umatras na. O sige, naalis na ako para makatulog ka na. Kumain ka na. Hindi maganda sa buntis ang ma-stress at walang kain. Maaapektuhan ang nasa sinapupunan mo. Iyon ang huling sinabi niya bago siya umalis sa kwarto ko. Nang ako na lamang mag-isa'y wala sa sariling tumulo ang luha sa mata ko. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko na hindi mainis. Lalo na sa kanya. Nang tingnan kong pagkaing nasa side table ay napapikit ako. Hindi ko gustong kumain sa mga luto niya pero inaakit talaga ako ng mga ito. Kaya't nakita ko na lamang ang sarili ko na parang patay gutom na kumakain.
Masarap kasi ang lasagna na sinali niya sa panghapunan ko. At konti lang ang kinain ko kaninang tanghali. Kaya hindi sapat ang pagkain na inihatid niya ngayon. Gutom pa ako. Nasabi ko na lang ang sarili at kinuha ang tray na dala ni Carlos kanina sa akin. At tahimik na lumabas ng kwarto. Tanging sa labas na lamang maliwanag at ilaw. At sa sala naman ay dim lights na lamang. At tingin ko, maaga si Carlos natulog dahil marami siyang gagawin bukas bilang isang hardinero. Hardinero kasi siya sa lumang mansyon na ito, kaya't dito kami tumira. Kaya naman maingat akong humakbang patungong kusina at mahinang inilapag ang tray sa lababo. Medyo madilim ang kusina at ayokong buksan ng ilaw dahil baka makahalata si Carlos. Ayokong malaman niyang interesado ako sa luto niya. Sana meron pa. Natatakam kong sabit mahinang binuksan ang pinto ng refrigerator at bumungad agad sa akin ang ilaw nito. Saan niya nilagay? Hinanap ko ang lasagna sa refrigerator at nadismaya ako nang wala akong nakita. Tumunog pang tiyan ko kaya't mas lalo lang akong nagutom. Ano bang pwedeng kainin dito? Tiningnan ko ang ibang pagkain sa refrigerator at wala akong ibang nakita bukod sa gulay at prutas. Bumuga ako ng hangin at takmang kukunin ko na sana ang nakita kong mga prutas, gaya ng saging nang makarinig ako ng yapak. Sa taranta ko, agad kong iniligay sa bibig ko ang saging at kinuha naman ng mangga at apple. Agad kong sinarang refrigerator gamit ang katawan ko at magtatago na sana ako nang bumukas ang ilaw ng buong kusina. At nahuli ako sa akto ni Carlos na ngayon ay namilog ng bibig nang makita ko. Celeste? Fishty. Namula ang buong mukha ko sa kahihiyan at nalaglag ang saging na galing sa bibig ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero nakakahiya talaga. Agad siyang lumapit sa akin at kinunutan ako ng noo. Nakatopless lamang siya kaya't mas lalo akong nataranta. Are you okay? Concerned na tanong niya sa akin. Bakit nandito ka? Gabi na. Nagugutom ka ba? Sasagot na sana ako sa tanong niya nang biglang nakieksena ang tiyan ko at tumunog to. Mas lalo lamang akong nahiya't hindi alam ang sasabihin. Bumuntong hininga siya at pinulot ang saging na nahulog sa sahig. Inilapag niya ito sa lamesa at tiningnan ako. Alam ko na ayaw mo akong mangialam, pero gusto kitang lutuan ngayon. Seryosong wika niya at marahang hinawakan ng kamay kong may hawak na mangga. Pwede ba yun? Napalunok ako saka nag-iwas ng tingin sa kanya na tumango. Gutom na gutom pa kasi ako at natakam ako sa lasagna na nilagay niya kanina sa hapunan ko. Ngumiti siya sa akin nang tumango ako. Marahan niya akong dinala sa lamesa at pinaghila ng upuan. Umupo ka, lulutuan kita. Wika niya sa akin at nang makaupo ako ay tinanong niya ako. Ano bang gusto mo? Napalunok ako at napatingin sa kanya. Napakabuti niya pa ring tao kahit ilang beses ko na siyang sinusungitan. Nagawa niya pa ring ngumiti kahit sa ilang linggo na naming pagsasama. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang maging malupit sa kanya. Ang frustration ko kay Christian ay nailipat ko sa kanya. Pero kahit ganoon naging mahaba pa rin ang pasensya niya sa akin. Yung lasagna, nahihiya kong wikat na pakagat sa ibabang labi. Yun, natakam ako dun eh. Alright, maupo ka lang dyan, gagawan kita. Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong kumuha siya ng apron at isinuot sa topless niyang katawan. Seryosong mukha niya nang simulan niyang gawin ang lasagna sa mismong harapan ko. Namangha ako dahil sa husay niya sa kanyang ginagawa, lalo na nang ilagay niya na sa oven ang natapos na. Hihintayin pa natin yan, ani Carlos matapos ilagay yun sa oven. Gagawan kita ng shake para hindi ka magutom. Akin na yung hawak mong mangga. Napatingin ako sa hawak kong mangga't wala sa sariling inilahad to sa kanya. Kinuha niyang blender at gumawa siya ng mango shake sa mismong harapan ko. Bakit ang bait mo sa akin kahit sinusungitan na kita? Medyo nauutal kong tanong sa kanya. Tinitiis mo lang ba yon dahil may kasunduan kayo ni Papa? Napatingin si Carlos sa akin. Bakit? Kailangan ko rin bang maging malupit sa'yo dahil malupit ka sa akin? Ha? Naiintindihan kita. Anyat nang matapos ang shake ay iniligay niya sa baso. Alam ko kung gaano kang nasasaktan na hindi ka sinipot ng nobyo mo at naikasal pa sa akin na hindi mo naman masyadong kilala. Kahit ako naman ayoko rin namang magpakasal sa taong hindi ko gusto kagaya mo. Inilapag niya sa harapan ko ang mango shake
At saka naghila ng upuan sa tapat ko at umupo. Kalmado niya lang yung sinabi sa akin kaya't mas lalo akong nakuryoso. Kalmado kasi siyang tao. Bakit mo ko pinakasalan? Naitanong ko na lang. Hindi ko alam kung anong inoffer sa'yo ni Papa pero hindi mo dapat sinasayang ang panahon mo sa akin. Buntis ako at paniguradong hindi matutuwa ang pamilya mo kapag nalaman nilang ikinasal ka sa babaeng nabuntis ng ibang lalaki. Wala akong tinanggap sa papa mo. Seryosong wika niya. Kung iyan ang inaalala mo. Ha? Papanong? I volunteered. Nang malaman ko na tinakbuhan ka ng nobya mo gabi bago mangyari ang kasal, tinawagan ako ng papa mo. Sinabi niya sa akin na ibibigay niya ang lumang mansyon at lupain para iligtas ka sa kahihiyan. Ngunit hindi ako pumayag na magbigay siya. Kaya I volunteered as your substitute groom. Bumilis ang tibok ng puso ko sa nalaman. Bakit mo naman gagawin yun? Tumayo siya saka nagtungo sa oven. Yun ay dahil gusto kong babaeng pakakasalan ko. Umawang ang labi ko sa sinabi niya at napasinghap. Hindi ako nakapagsalita sa gulat. Kaya't nang makita niyang reaksyon ko ay natawa siya. Paano naman kasi mangyayari yun? Bakit mo naman ako nagustuhan? Nauutal kong tanong sa kanya na nagpatigil sa kanyang ginagawa. Buntis na ako at hindi ikaw ang ama. Bakit? Hindi ka ba pwedeng gustuhin? Pagputol niya sa akin. Wala naman akong pakialam kahit may 5 ka pang anak. Kung gusto kita, gusto kita. Pero wag kang ma-pressure. Hindi naman kita pipiliting gustuhin akong pabalik. Ang gusto ko lang, wag mo na akong ipagtabuyan. Hindi naman kita sasaktan eh. Gusto lang kitang alagaan at maging asawa na siyang hindi nagawa ng dati mong nobyo. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko lalo na ngayon. Napaka-straightforward niya kasing tao. At kahit ilang linggo pa kaming nagsama, iyon na agad ang ipinakita at pinaramdam niya sa akin. Sa gabing yon, nakausap ko ng maayos si Carlos nang hindi ko sinusungitan at sinisigawan. Napag-alaman ko na siyang nangangalaga sa lumang mansyon na ito at sa mga bulaklak sa labas. Gaya ng sabi ko, isa siyang hardinero. At sa pag-uusap na yon, doon ako nakaramdam ng gaan sa aking kalooban sa unang pagkakataon mula nang ako'y ikinasal sa kanya. Napakakalmado niya kasing tao at magaling sa pagluluto kaya't nabawasan ang pagkainis ko sa kanya. 1 buwan ang lumipas mula nang ikinasal ako. Lumaki na rin ang umbok ng aking tiyan. Hindi ako naghihirap sa pagbubuntis dahil malaking tulong si Carlos sa akin, lalo na sa mga cravings na sa gitna ng gabi nangyayari. Sa tulong niya rin, ay medyo nakalimutan ko ng sama ng loob na nararamdaman ko sa nangyari at nakaramdam ng kaginhawahan kasama siya. Nandito ako ngayon sa terasa ng aking kwarto. Tinitingnan ang mga nagagandahang bulaklak sa paligid. Iba't ibang klase ng bulaklak at ang ganda pa ng pagkaka-landscape. Parang nasa ibang bansa ako. Sa gitna ng pag-sightseeing ko, nakita ko si Carlos kausap ang isang matanda. May gloves siya na suot at may hawak na pang-garden na kagamitan. At nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha saka kumaway siya sa akin. Magandang umaga, anya habang kumakaway. Maayos bang tulog mo? Bigla akong nataranta. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa kanya. Oo, ayos lang. Tumikhim ako at bahagyang nag-iwas ng tingin. Sino siya, iho? Nobya mo ba? Narinig kong tanong ng matanda sa kanya. Ramdam ko rin ang tingin ni Carlos sa akin kahit hindi na ako makatingin sa kanya. Asawa ko po, Manong Pedring. Abay, may asawa ka na pala? Sayang naman. Ipakikilala pa naman sana kita sa dalaga ko. Napatingin ako sa kanila nang marinig ko yon. Kusang kumunot ang noo ko sa narinig. At hindi ko alam kung bakit pero nang makita kong natawa lamang si Carlos at nagpatuloy sa ginagawa, napailing na lamang ako saka umalis na sa terasa. Naisipan ko na paglutuan na lamang si Carlos ng kanyang agahan. Hindi kasi siya nakahanda dahil maaga niyang inasikaso ang hardin at kasalukuyan siyang nasa kwarto niya ngayon kaya't sinamantala ko ang pagkakataon na lutuan siya ng almusal. Kaso nga lang, napasimangot na lamang ako nang makita ang resulta ng pagluto ko. Kakainin niya kaya to? Napangiwi ako habang hawak ang tray na may lamang niluto ko. Pagod ang itlog, nasobrahan naman sa luto ang hotdog.
Bumuntong hininga ko sa kalakas loob na naglakad patungo sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Ito na sigurong pambawi ko sa kanya dahil siya na lang palagi naghahanda para sa akin. Pagpasok ko sa loob ng kwarto niya since bukas ito, naibaba ko na lang ang tray sa may lamesa nang mapagtanto ko na wala si Carlos Emmanuel dito. Ngayon lang din ako nakapasok sa kwarto niya at hindi ko maiwasan ng mamangha dahil lalaking lalaki at malinis. Bukod doon ay may nakita rin akong toksidong nakahanda sa kama. Kumunot ang noo ko. Bakit siya may toksido? May magtutuksido ba sa hardin? Natawa na lamang ako sa aking naisip at saka naglakad patungo sa banyo. Gusto ko kasing masilip kung gaano kalaki ang banyo since ang laki ng mansyon ni Papa. At ang tahimik ng kwarto, baka wala rito si Carlos. Kaya naman nang buksan ko ang pinto ng banyo, gano'n na lamang ang paglaglag ng aking panga nang madatnan ko si Carlos na sinasabunan ng kanyang sariling katawan at hubad na hubad. Halos hindi ako makahinga lalo na sa nakita ko na malaking armas na itinatago niyang may sabon na rin. Celeste? Agad niyang kinuha ang tuwalya at natarantang pinulupot sa sarili. Anong? Sorry. Napakurap-kurap ako ng matauhan. Namula ang buong mukha ko't napaatras. Pasensya ka na, hindi ko alam na. Ayos lang. Ikaw ang dapat kong tanungin kung okay lang ako. Bumilis ang tibok ng puso ko't umatras lalo. Wala akong nakita. Malabo yung mata ko. Magpatuloy ka na, lalabas lang ako ha, bye-bye. At kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto niya. Hindi naisip na buntis pala ako. Paglabas ko'y mahina akong naipukpok ang noo ko sa pader at napa-sign of the cross sa nakita. Kaya ako nabubuntis eh, kung ano na lang nakikita ko. Sana mawala po yun sa isip ko. Ang laki nun. Diyos mio, bakit ganun yun kalaki? Parang upo. Hay, mahina akong sinampal ang sarili ko at agad nang nagtungo sa kwarto at nagkulong. Carlos' point of view. Napangiti ako nang makita ko ang tray na may pagkain sa lamesa dito sa kwarto ko. Katatapos ko lamang maligot, hindi mawala sa isip ko ang cute na reaksyon ni Celeste nang hindi sinasadyang makita niya akong nagsasabon sa aking katawan. Nakaramdam din naman ako ng hiya noon ngunit nangingibabaw ang ngiti dahil sa nakita ko paglabas ko. Isang tray ng pagkain, may kanin, pagod na itlog at parang overcooked na hotdog. May pandesal pa at bagong timplang gatas. Ginawa niya ba to para sa akin? Napakagat na lamang ako sa aking ibabang labi dahil sa sayang nararamdaman. Hindi na kasi siya masyadong nagsusungit. Although awkward pa rin siya sa akin. Ngunit ayos na yun kesa naman noong unang linggo ng pagsasama namin sa iisang bubong. Nang matapos kong kainin ang hinanda niyang pagkain, ay kinuha ko ang bulaklak na galing sa sariling pananim ko at ginawa ng bouquet para kay Celeste. Isa itong rosas na kulay pula at hindi na ako makapaghintay na ibigay ito sa kanya. Celeste, tawag ko sa kanyang pangalan sabay katok sa pinto ng kanyang kwarto. Celeste, buksan mo ito, may ibibigay ako. Tapos ka na bang maligo? Mahina akong natawa sa tanong niya. Oo, tapos na ako. Buksan mo ito, may ibibigay ako. Hindi ko sinasadya yung kanina ha. Ani Celeste, hindi pa rin binubuksan ang pinto. Akala ko kasi walang tao kaya't pumasok na ako eh. Hindi ko naman sinasadyang makitang junior mo. Junior ko? Oo, yung junior mo. Pasensya ka na ha, hindi ko talaga sinasadya. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko upang pigilan ang sariling matawa. Huwag kang mag-alala, hindi naman galit ang junior ko. Sabi ko, kaya buksan mo na ito. Ilang segundo matapos kong sabihin yun, mahinang bumukas ang pinto at sumilip ang magandang mukha ni Celeste na parang nahihiya pa. Nang makita niya ang hawak ko, namilog ang mata niya at gulat na napatingin sa akin. Para sa'yo, inilahad ko sa kanya ang bulaklak. Bigay ko. Lumaki ang bukas ng pinto at hindi makapaniwalang napatingin siya sa akin. Para sa akin? Oo, para sa'yo. Ani ko. Bakit mo naman ako bibigyan? May okasyon ba? Wala. Gusto lang kitang bigyan dahil naging mabuting asawa ka sa akin. Ha? Hindi naman. Kinain ko ang hinanda mo sa akin na almusal. Pagputol ko sa kanya. I appreciate your effort, Celeste. Ako na mismong kumuha sa kamay niya at saka pinahawak ang bouquet. Kaya't para sa iyo ang mga bulaklak na ito.
Sinubukan kong gawing mapayapat masaya ang pagsasama namin ni Celeste. Kahit alam ko na hindi pa siya makamove on sa pag-iwan sa kanya ng dating nobyo niya. Nag-effort pa rin ako upang mailipat sa akin ang atensyon niya. Matagal ko nang gusto si Celeste at nang malaman ko mula kay Tito na umalis ang groom, nasa isip ko na agad ang pumalit. Wala pang alam ang mga magulang ko tungkol sa biglaan kong pagpapakasal. Tanging mga kaibigan ko lang na bahagyang tutol sa desisyon ko dahil buntis na si Celeste at hindi ako ang ama. Wala namang kaso sa akin yon lalo na't mahal ko ang babae. Wala namang kaming relasyon ni Celeste bago kami nagpakasal. Ako lang itong pumilit na pumasok sa buhay niya kahit alam ko na magiging miserable siya. Ngunit nagawa naman ng paraan at unti-unti na rin siyang lumalambot sa akin. Lumipas pang ilang buwan at naging mas maalaga ako sa asawa ko. Sinamahan ko rin siya sa check-ups niya at iba pa na gusto niyang gawin. Mas pinili kong magtrabaho sa lupain nila upang mamonitor ko siya. Kada umaga, may bulaklak ako na ibinibigay sa kanya. Yun ang palaging sinasalubong ko sa kanya upang iparamdam sa kanyang nararamdaman ko. Kahit alam ko na hindi madaling masuklian ang pagmamahal ko. Hindi pa rin ako sumuko dahil alam kong mapapalitan ko rin ang lalaking yun sa puso niya. Celeste, aalis ako ngayon. May aasikasuhin lang ako. May ipapadala ka ba sa akin? Kasalukuyang naglalagay ng bulaklak na galing sa hardin ng aking asawa sa flower vase dito sa sala. Tinuturuan ko kasi siya kung paano mag-arrange at ngayon, ginanahan na siya sa ginagawa niya. Saan ka pupunta? Nagulat ako sa tanong niya. Hindi niya kasi sinagot ang tanong ko. Sa bayan, may aasikasuhin lang saglit. Babalik agad ako. Baka may gusto kang ipabili. Wala akong gustong ipabili. Bumalik ka lang ng buo. Namangha ako sa sagot niya. Para kasing naninibaguhan ako. Kaya't nang hindi ko mapigilan ay lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Namilog ang mata niya sa ginawa ko at gulat na napatingin sa akin. Carlos! Ngumiti ako sa kanya. Babalik ako ng buo. Pangako ko yan. Celeste's point of view. Nang umalis si Carlos ay napahawak na lamang ako sa aking pisngi. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang paglapat ng kanyang labi doon at naramdaman ko rin ang pag-init ng pisngi ko. Hindi ko akalain na masasanay na ako kay Carlos lalo na't lumipas ng ilang buwan mula nang maikasal kami. Ngunit ito ang unang pagkakataon na hinalikan niya ako sa pisngi. Masasabi ko na ibang-iba siya kay Christian. Si Christian kasi impulsive. Lahat gusto mabilisan. Itong si Carlos, isang gentleman. Hindi minamadali ang lahat. Hindi ko maiwasang makumpara silang dalawa sa dahilang magkaibang na experience ko. Na kapag kay Christian, masasabi ko na kikiligin ako dahil minahal ko ang lalaking yon. Ngunit pagdating kay Carlos, payapa ang nararamdaman ko. At iyon ang pinaka-importante para sa akin, ang mapayapang puso. At dahil wala si Carlos ngayon, naisipan ko na lumabas sa mansyon upang bumili ng mga kulang sa bahay. Nagpaalam na rin ako kay Manong Pedring na siyang inaatasang magbantay sa mansyon upang hindi siya mag-alala sa akin. Malayo ang mansyon sa bahay nila mama at papa at hindi gaya dun, tahimik na bayan ang tinitirhan namin ngayon. Magkano po yan? Tanong ko sa tindera sabay turo sa cute na keychain. Bulaklak to na nakaukit na gawa sa kahoy. Ang cute! 20 pesos lang po yan, misis. Ani ng tindera habang nakangiti sa akin. Ang ganda ninyo pong buntis. Maraming salamat po. Wika ko. 2 po niyan. Baka gusto niyo rin po ng iba pang souvenir. Mura lang ang mga iyan. Napanguso ako. May panlalaki po ba? Para sa asawa niyo ho ba? Wala sa sariling napahawak ako sa tiyan ko at tumango. Oo, para sa asawa ko. May mga panlalaki po kaming gamit rito, ma'am. Merong sombrero, shades, bracelet at... Yung bracelet, wika ko. Pwede ko po bang makita? Oo naman, misis. Ipinakita ng babae ang bracelet na paninda niya at gawa ito sa beads. Kaya naman agad kong binili upang maibigay ko kay Carlos. Nang akmang lilipat na sana ako ng tindahan para sana bumili pa ng iba pa, ay natigilan ako nang makita kong isang pamilyar na mukha. Si Carlos yan ah. Nasambit ko na lang at napasinghap nang makitang suot niya ang black tuxedo at sobrang ayos ang buhok. Kausap niyang isang lalaki na nasa kotse at pagkatapos ay sumakay siya ron.
Hindi ako nagkakamali. Si Carlos nga talaga yun. Nang umalis ang kotse, agad akong pumara ng taxi at pinusundan ng kotse na yon. Hindi ko kasi maiwasang ma-curious, lalo na't ganun ang pananamit niya. Napagtanto ko na hindi ko pa masyadong kilala si Carlos Emmanuel de la Serna. At gusto kong malaman kung bakit siya nakaganon at sumakay sa kotse na yon may lumang kotse naman siya. Huminto ang kotse na sinasakyan ni Carlos sa harap ng matayog na building. Hindi ko na malayang umabot kami sa kabilang bayan kaya't lumaki ang bayad ko sa taxi driver bago ako lumabas. Nakita ko na respetadong binati si Carlos na mga sumalubong sa kanya bago siya tuluyang pumasok sa loob. Bigla tuloy akong nalito dahil sa pagkakaalala ko, isang hardinero ang asawa ko. Simpleng tao at araw-araw nagtatrabaho sa lupain ni Papa. Bigla tuloy akong nauhaw sa impormasyon kaya't pagpasok ni Carlos ay humakbang din ako patungo roon. Palihim siyang sinundan kaso nga lang, hindi pa man ako nakakapasok sa entrance, hinarangan na ako ng gwardya. "Mrs., nasaan ang ID mo?" "Ha? Wala akong dala eh. Nandito ako kasi." "Bawal pumasok ang walang ID." Istriktong wika ng guard. "Pero kapag sasabihin ko bang asawa ko si Carlos Emmanuel de la Serna, papapasukin mo ba ako?" Umawang ang labi niya sa sinabi ko ngunit maya-maya, bigla na lang siyang humagalpak ng tawa. Napahawak pa siya sa tiyan niyang malaki. Mas buntis pa yata ang guard na to kaysa sa akin. "Nagpapatawa ka ba, Mrs.? Asawa mo ang isang Carlos Emmanuel de la Serna. Hindi ka ba nagdodroga?" Kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. "Hindi ka naniniwala sa akin?" Pinasadahan niya ako ng tingin. "Huwag mo sabihing ipapaako mo sa kanya yung dinadala mo ngayon, ha? Naku Inday, lokohin mong lahat, wag lang ako. Ang dami-dami nyo nang pumupunta rito sinasabi nyo na anak ni Sir Carlos ang dinadala ninyo. Ang mabuti pa umalis ka na, bago ka pa makaladkad." Nalaglagan pang ako. Maraming buntis ang nagtutungo rito?" "Oo." Tumawa siyang muli. "Pero hindi namang ganun ang sir namin. Wala pa nga yung asawa at isa lang naging girlfriend. Sobrang ganda pa." Mas lalo akong nalito. "Pero asawa ko si Carlos Emmanuel de la Serna. Pakisabi sa kanyang nandito ako." "Nako, ang mabuti pa umalis ka na, Mrs. Alam kong gwapo si sir pero wag kang ganyan. Maganda ka naman. Bumalik ka na lang sa asawa mo." Asawa ko naman talaga si Carlos Emmanuel de la Serna." Galit na wika ko. "Pwede ba? Hindi ako baliw. Hindi ako katulad ng ibang babaeng sinasabi mo. Asawa niya ako." Kung ganun nga talaga, nagdala ka sana ng marriage certificate ninyong dalawa." "What's happening here?" Parehas kaming natigilan ng guard nang magsalita ang isang sosyaling matanda. Sa gilid niya isang magandang babae na inosenteng nakatingin sa amin. Mukhang papasok pa sila sa building. "Ma'am Emma," ani guard at bahagyang napayuko. Pasensya na po at may hindi lang kasi kinaiintindihan itong babaeng ito." Umangat ang kilay ng matandang sosyalin. "Anong hindi niya naiintindihan?" Napatingin sa akin ng guard bago sinagot ang tanong ng matanda. Ang sabi niya asawa niya raw si Sir Carlos." Napasinghap ang babaeng katabi ng matanda at napatingin sa akin. Napatingin din ako sa kanya at kita kong nagulat siya. Sino naman bang babaeng to? Natawa ang matanda. "Asawa ka ng anak ko?" Umawang ang labi ko. Mama siya ni Carlos Emmanuel. Hindi ko maiwasang mapalunok. Ano ba kasing nangyayari? "Don't be ridiculous, iha. My son is for Emiliana." Binalingan niyang babaeng maganda. "Hindi siya pumapatol sa average look na kagaya mo." Buong buhay ko, hindi pa ako kailanman na-insulto ng ganito. At hindi lang yun, mas lalo akong nalito sa katauhan ni Carlos. "Tita, don't be like that." Ani ng magandang babae. Baka totoo ang sinasabi niya. "Don't be ridiculous, Emiliana. Hindi naman basta-bastang papataw sa ibang anak ko. Kahit noong naghiwalay na kayo, trabaho lang inaatupag niya." Kumuyom ang kamao ko. "Pero totoo ang sinasabi ko. Asawa ko ni Carlos." "Kung totoong asawa ka ni Carlos, hindi ko matatanggap ang isang kagaya mo."
Diretsong wika ng matandang sosyale na ngayon ay nakataas na ang kilay sa akin. You get me? Hindi kita matatanggap kaya't umalis ka na. Hindi pumapatol ang anak ko sa isang kagaya mo. Mama! Nangilid ang luha sa aking mga mata nang makita ko si Carlos na lumabas sa building. Nang makita niya ako ay namilog ang kanyang mga mata. Oh, my dear son. Tapos ka na ba sa bakasyon mo? Kami rin eh. And I brought Emiliana for you. Ani ng matanda. Pasensya ka na. May isang babae kasi ritong inaangkin ka ng buong buo. At ang sabi niya asawa mo raw siya. But that's ridiculous, anak. Sobrang common na talaga mga babaeng kagaya niya because last time, a girl na buntis rin na ipinaako sa iyo ang anak niya pero crush ka lang talaga. Hindi rin pala maganda kapag nasobrahan sa gwapo, anak. Maraming nababaliw. But don't worry, aalis ng babaeng to rito. She's my wife, Mama. Nagsingha pa ng lahat ang nakarinig nang sabihin niya ni Carlos at lumapit sa akin. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha lalo na nang tumulo ang luha sa aking mga mata. Hinapit niya ako palapit sa kanya at nang hindi mapigilan, sumubsob ako sa dibdib niya upang maitago ang luha sa aking mga mata. What? Narinig kong react ng matanda. Anak, what are you talking about? Asawa mo yan? Nagpakasal ka without me knowing? Sir, boses ng gwardya. Bakit hindi mo siya pinapasok agad? Tanong ni Carlos sa gwardya. She's my wife. Pasensya na po sir, ang akala ko po kasi. This is not true, anak. I cannot accept this. You must accept it, Mama. Ilang buwan na kaming kasal at mahal ko ang pinakasalan ko. Humigpit ang hapit ni Carlos matapos niyang sabihin yon sa kanyang mama. Sobrang bilis din ng tibok ng puso ko dahil sa pangyayari. Nalaman ko na lamang na hindi pala talaga isang hardinero ang aking asawa, kung hindi isang businessman sa kabilang bayan. Magkaibigan sila ni Papa at habi ang pag-aalaga sa mga bulaklak dahil doon siya nakitira sa lumang mansyon nang siya'y magbakasyon. Ang babaeng nagngangalang Emiliana ay ang ex ni Carlos at hiwalay na sila ilang taon nang nakalipas. At dahil magkaibigan sila ng mama ni Carlos, nagawa niya pa rin makaharap si Carlos. Hindi ako nagsalita nang dinala niya ako sa opisina. Matapos ang kanyang mahabang paliwanag sa akin tungkol sa kanyang sarili, ay wala akong masabi. Hindi pala siya basta-basta at ganun din ang pamilya niya. Lalo na ang mama na tutol sa akin. Paano na lang kaya kapag nalaman niya na hindi si Carlos ang ama ng nasa sinapupunan ko? Baka mas lalo lamang akong ayawan nito. Celeste. Umupo si Carlos sa tabi ko at hinawakan ang mukha ko. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo. Ayos lang. Pagputol ko sa kanya. Kasalanan ko rin eh. Sinundan kita. Nakita kasi kita sa bayan kaya't nakuryoso ako sa lakad mo. Hindi ko naman alam na bigatin ka pala. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi pa nga ako kilala ng mama mo eh. Ayaw na agad niya sa akin. It doesn't matter. Umiling siya. I love you. At iyon ang mahalaga, Celeste. I did not marry you for her to like you. I married you because I love you. Mahal mo talaga ako? Tanong ko sa kanya kasabay ng pagkirot ng puso ko. Hindi ikaw ang ama na nasa sinapupunan ko. Wala kang obligasyon dito eh. Carlos, at baka... Gaya ng sabi ko, wala akong pakialam kahit ilan pang anak na meron ka. Nakuha mo ang puso ko kaya tanggap ko kung anong meron ka. Nawala ang bigat ng aking nararamdaman nang marinig ko yon. At upang ipakita ang nararamdaman ko, kinuha kong binili kong bracelet at kinuha ang kaliwang kamay niya. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Carlos, tiningnan ko siya. Sa ilang buwan nating magkasama at magkakilala, ramdam ko ang pagpapahalaga mo sa akin. Masasabi ko na dahil sa'yo, nakalimutan ko ang ginawa ni Christian sa akin. Kaya itong bracelet na ibibigay ko, hindi man mamahalin ngunit simbolo ito na tinatanggap ko ng pag-ibig mo. At gusto ko ring sabihin sa'yo na mahal din kita. At nang inilagay ko ang bracelet sa kaliwang palapulsuhan niya ay hinalikan ko ang kanyang kamay.
at saka siya tiningnan. Mahal kita, Carlos. At pumikit ako nang halikan niya ako sa labi. Pinakilala ako ni Carlos sa mga nagtatrabaho sa kumpanya. Lahat sila'y nagulat sa revelasyon ngunit kalaunan ay binati kami pareho ni Carlos. Hindi ko pa rin maiwasang mamangha sa plot twist na nangyari sa buhay ko. Na ang pinakasalan ko na akala ko ay isang hardinero ay isa palang businessman. Isang bilyonaryo na maraming business across the Philippines. Simula nun ay dinala ko ni Carlos sa totoong bahay niya at doon kami namalagi ng isang linggo. Marami kaming ginawa para lang iparamdam ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Nagtungo kami sa mall at nanood ng movie sa sine. Magkahawak kamay na pumasyal at higit sa lahat, nakasama sa isang hapagkainan ng kanyang pamilya. Pero ngayong nalaman ko ng totoo tungkol sa kanya, ay siya namang pagsubok ang dumating sa amin. Ngayong minahal ko na rin siya saka namang kaming balak sirain ng pamilya niya. Ilang linggo matapos ang revelasyon, pasikretong nakipagkita si Tita Emma, ang mama ni Carlos sa isang exclusive restaurant. Pumayag ako kahit alam ko kung anong pakay niya, upang malaman niya na rin ang side ko. Ngunit tingin ko, hindi iyon magiging madali. Dediretsahin na kita, Miss Celeste. Hindi kita gusto para sa anak ko. Wika ni Tita Emma sa akin at saka inayos ang pag-upo. Bukod sa ayaw ko mismo sa iyo, nalaman ko na hindi pala si Carlos ang ama ng nasa sinapupunan mo. At hindi ka man lang ba nahiya? Ipinapaako mo sa anak ko ang hindi sa kanya. Mahal ko po si Carlos, Tita Emma. At tanggap niya po ako at ang anak ko. Wala akong pakialam kung tanggap yan ang anak ko. Ang akin lang, kapag mabubuhay yan, hindi kamukha ng anak ko ang magiging anak mo. Malamang po, hindi po siyang ama ng anak ko. Sagot ko agad. Pero kahit ganun kasal na po kami at mahal niya ako at ang magiging anak ko. Natawa siya. How dare you, Iha? Hindi mo ba ako naiintindihan? Ayaw ko na may hindi ka dugo sa pamilya ko. Huminga ako ng malalim. Kung ganun, hindi dapat akong kinakausap niyo ngayon kung hindi ang anak niyo. Siyang kausapin niyo. My son is destined to Emiliana. Sila dapat ang ikakasal, hindi ang isang katulad mo. Napasapo siya sa noo at bumuntong hininga. Gosh! Hindi mo talaga naiintindihan yon? Naiintindihan ko po yon. Ngunit nagmamahalang kami ni Carlos. Saka lang ako aatras kung siya na mismo ang bibitaw sa relasyon namin. Kasi rerespetuhin ko ang desisyon niya. Pero kung galing sa'yo, pasensya ka na, ngunit ang anak niyo po ang dapat kausapin niyo. Isang mayor ang papa mo, right? Tanong niya't nakakalokong ngumiti sa akin. Alam mo, pwede kong ipalabas sa media na nag-hire ang papa mo ng lalaki para lang iligtas ka sa kahihiyan. Na ang buntis na kagaya mo pinaako sa ibang obligasyon dahil tinakasan ng lalaking nakabuntis sa unika-iha ng mayor. Ano na lang kayang sasabihin ng mga tao, no? Hindi kaya't mas nakakahiya kapag nalaman niyo ng lahat, lalo na ng mga sumusuporta sa papa mo. Kumuyom ang kamao ko. Paano niyo nalaman ng lahat ng yon? I can do that, Iha. Ngumisi siya. Kaya kong gawin ang lahat para sa anak ko. Gaya ng papa mo, kaya ko rin gumawa ng karumihan para lang maalis sa kahihiyan ng anak ko. Hindi kita tanggap lalo ng batang nasa sinapupunan mo. Ano bang gusto mong mangyari? Simple lang. Hiwalayan mo ang anak ko. Mag-file ka na ng annulment. Mas maganda kung irason mo na nagkabalikan na kayo ng ama ng anak mo. And that way, hindi gugulo ang pamilya mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Kumuyom lalo ang kamao ko sa ibabaw ng hita ko at hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko kayang hiwalayan si Carlos at mas lalong ayoko namang masira si Papa ng dahil lang sa akin. Malapit na kasi ang pag-file muli ng candidacy at muling tatakbo si Papa bilang mayor sa bayan. At kapag lalabas ang isyu na yon, mas malaking tsansa na tatalikod ang iba kay Papa. At ayokong mangyari yon. Kasalanan kong lahat ng ito kaya't gagawa ako ng paraan. Bilisan mo, ha? Ngumisi siya lalo. Dahil kapag akong nainip, isang pindot ko lang masisira lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo, Miss Celeste. Kaya't pag-isipan mo ng mabuti ang mga sinabi ko. Matamlay akong lumabas sa restaurant. Lahat kasi ng sinabi ni Tita Emma,
pumasok sa utak ko at hindi na mawala. Napakahirap naman itong sitwasyon ko. Bigla tuloy ako nagsisi sa araw na yon, na sana hindi ko nalang sinundan si Carlos kasi kung ganito lang din naman ang kahahantungan. Nanatili na lang sana ako sa lumang mansyon kasamang hardinero kong asawa na araw-araw ay may pabulaklak sa akin. Hindi alam ni Carlos na umalis ako kaya't kailangan ko na umuwi sa bahay bago pa niya ako maunahan. Ayokong malaman niya ang tungkol sa usaping ito dahil baka mag-away sila ng mama niya. Ngunit bago pa man ako makahakbang para sana tumawid sa kabilang kalsada, bigla na lamang humina ang aking tuhod at umikot ang aking mundo. Napasapo tuloy ako sa aking noot na paatras. Nagsimula na rin akong naghabol ng aking hininga. Idagdag pa ang init ng panahon at hindi ako nakadala ng payong dahil sa pagmamadali. "Misis, hindi ka ba tatawid?" Ilang beses kong kinurap ang aking mata. At nang may humawak sa balikat ko, ay doon ako tuluyang nanghinat nagdilim ang aking paningin. "Miss, ayos ka lang ba?" Yun ang huli kong narinig bago ako nawala ng malay. Nagising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Ang tanging nakita ko ay ang electric fan na umaandar at isang baso ng tubig sa side table na hindi pa nakukuhanan. Bumangon ako paupo sa kama at agad na patingin sa tiyan ko. Bigla akong nag-alala dahil baka kung ano nang mangyari sa baby ko ngayong nawalan ako ng malay. "Gising ka na pala." Napaangat ako ng tingin sa nagsalita at natigilan ako nang makita ko kung sino ito. Parang bumalik sa akin ang lahat ng sakit ngayong nakita ko siyang muli. At ngayon pa talaga sa sitwasyon ko na ito. "Christian?" Umigting ang pangako. "Celeste, alam ko na galit ka sa akin dahil sa ginawa kong hindi pagsulpot sa kasal natin. Pero wag muna natin yung pag-usapan. Gusto ko lang itanong kung ayos ka na ba." Umalis ako sa kama at tumayo. Agad kong pinagpagan ng sarili ko at kinuhang bag ko na nasa upuan lang nakalagay. "Ikaw bang nagligtas sa akin?" Tanong ko sa kanya. "Sana hindi mo na lang yun ginawa. Nang dahil sa'yo gulong-gulo na ang buhay ko." "Celeste, magpapaliwanag ako. Hindi ko ginustong naiwan ka dahil totoo namang mahal kitang ngunit hindi pa ako handa. Lalo na't wala akong maayos na trabaho. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo dahil sa pag-alis mo pa lang, alam ko na nawala ka talagang balak pakasalan ako. At salamat sa iyo ha, nakilala kong lalaking mahal ko ngayon." "Celeste, aalis na ako at wag na wag kang magpapakitang muli sa akin." "Celeste, sandali." Paglabas ko sa kwarto ay napahinto ako sa paglalakad nang makita ko si Tita Emma sa sala, na ngayon ay malaki na ang ngiti. Hindi ko maiwasan ng kabahan lalo na nang tumayo siya at lumapit sa akin. Anong ginagawa mo rito?" Napatingin ako kay Christian na ngayon ay guilty na nakatingin sa akin. "Anong ibig sabihin nito, Christian?" "Pasensya na Celeste ah. Nangangailangan ako ng pera ngayon kaya..." "Hayaan mong ako ang magpaliwanag, iho." Ani Tita Emma at saka tiningnan ako. Gaya ng sabi ko, ayoko nang matagalan at napagtanto ko yun ngayon. Tingnan mo ito. Bumilis ang tibok ng puso ko nang ipinakita niya sa akin ang litrato ko na payapang nakahiga sa kama habang nakayakap kay Christian. Sa kwarto na hinigaan ko kanina yon. Magandang tingnan, ano? Mukha kayong nagmamahalan. Isesend ko ito sa anak ko nang siya na mismong humiwalay sa'yo. Mahal ka naman ng dati mong nobyo eh. Hindi ka nga lang mapanindigan dahil wala siyang trabaho ngayon. Pero ngayon may pera na siya. Kaya't mapapanagutan ka na niya. Huwag mong isend yan. Hindi naman totoo yan eh. Sinet up mo ko. Ano bang klaseng ina ka para pagbawalang sumayang anak mo ha? Masaya si Carlos sa akin. Inililigtas ko lang sa kahihiyan ng anak ko. At gusto ko na si Emiliana ang magiging asawa niya at hindi ikaw. Kaya't hindi mo ako mapipigilan. Isesend ko to sa kanya. Pinakita niya mismo sa akin kung paano niya isesend sa anak niya ang litrato. At doon bumuhos ang luha sa aking mga mata. Alam mo, ayaw na ayaw ni Carlos sa mga babaeng cheater. Kaya't sigurado ako na... Napahinto sa pagsasalita si Tita Emma nang tumunog ang phone niya. Tiningnan niya lang ito at in-off. Magsasalita na sana siya nang saking phone naman ang tumunog. Kaya wala sa sariling sinagot ko ito sa harap mismo ni Tita Emma. Hello? Hello ma'am, ikaw po ba si Mrs. Celeste de la Serna? Bigla akong kinabahan. Yes po,
Ako nga po. Bakit po? Kailangan niyo pong pumunta rito, ma'am. Nasangkot po sa isang aksidente si Mr. Carlos Emmanuel de la Serna. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ko. Saang ospital si Carlos? Namilog ang mata ni Tita Emma nang marinig ang pangalan ng anak niya. Dito po, sa Lumasaw Hospital, ma'am. O sige po, thank you. Sabay kaming umalis ni Tita Emma sa lugar at sabay na nagtungo sa ospital. Hindi ko na nga naisip ang alitan naming dalawa dahil mas mahalaga si Carlos at kung anong nangyari sa kanya. At ang naabutan namin sa may waiting area, si Emiliana na may galo sa braso, umiiyak. Emiliana! Anong nangyari? Napasinghap si Emiliana at agad tumayo mula sa pagkakaupo. Agad niyang niyakap si Tita Emma at napahagulgol. Tita! Emiliana, ano bang... This is all your fault! Asik ng babae at kumala sa pagkakayakap kay Tita Emiliana. Lumapit siya sa akin at malakas akong sinampal sa pisngi. Hindi ko akalaing may pagkamalandi ka pala. Pinili ka na nga ni Carlos kesa sa akin tapos yun na lamang ang makikita niya. Na may katabi kang ibang lalaki. Namilog ang mata ko. Anong ibig mo sabihin? May sinend si tita kay Carlos habang papauwi na kami. Nang makita ni Carlos ang picture mo na may katabing iba, nawalan siya sa focus at nabangga kami sa malaking punong kahoy. This is all your fault! Napatingin ako kay Tita Emma na hindi nakapagsalita. Hindi totoo yun. Sinetap lang ako ni... I don't care about your explanation, bitch. Ang mabuti pa bumalik ka sa lalaki mo. Hindi ka kailangan ni Carlos dito. Desperada kong tiningnan si Tita Emma. Tita Emma, ipaliwanag mo yun. Ikaw ang may gawa nun eh. Sinetap mo ko. Hindi totoo yun. Nang hawakan ko siya sa braso ay nagalit siya at malakas akong itinulak. Kaya't napahiga ako sa sahig. Nagsinghapan ang lahat ng nakakita lalo na si Tita Emma na nagulat din sa kanyang ginawa. Sumakit ang katawan ko sa nangyari ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang dugong tumulo sa hita ko. Namilog ang mata ko at napatingin sa tiyan ko. Ang baby ko! Tumulo ang luha sa aking mga mata. Ang baby ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tiningnan lamang ako nila Tita Emma at Emiliana. Ang tanging tumulong sa akin ay ang nurse na nadaanan ng pangyayari. Tulalang-tulala ako habang nakahiga sa kama. Hindi kasi ako makapaniwala na sa isang iglap, biglang nawala sa akin ang lahat. Sa simpleng pagtulak lamang na iyon ay nakunan ako. Nawala na sa akin ang baby ko. Hanggang ngayon ay pinoproseso pa rin ng utak ko ang buong pangyayari. Tulalang-tulala ko habang mahinang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Para akong namanhid sa nangyari. Anak, ani mama sa akin habang hawak ang aking kamay. Magpakatatag ka. Huwag kang sumuko anak ha. Hindi ko sinagot si mama at nagpatuloy lamang sa pagtulo ang aking luha. Si papa naman ay walang emosyon ng mukha habang nakasandal lamang sa pader. Antonio! Binalingan ni mama si papa. This is all your fault. Sana hindi na lang natin ipinakasal si Celeste kay Carlos. Look what happened. Nawala ang apo natin dahil sa ina niyang bastos. Ibinalik ni mama ang kanyang tingin sa akin at humigpit ang kanyang hawak. I'm sorry anak. Hindi ka namin nabantayan. Kung nandun lang sana kami, hindi namin nahayaan na ganunin ka ng pamilya niya. Pero mas kailangan mo ring magpakatatag ngayon. Carlos is in coma. Carlina, salita ni Papa. Huwag na nating pag-usapan ng lalaking yon. Let our daughter heal first bago pagdesisyonan ang nangyari. Mag-file tayo ng kaso laban sa... Antonio, it would be best kung anak natin ang magdidesisyon. Kaya rin to nangyari dahil tayo ang nagdidesisyon para sa kanya eh. Please Antonio, nawala ng bata at ayoko nang pati ang anak natin ay mawala sa atin. Ilang araw akong namalagi sa ospital. Sa pamamalagi ko ron ay wala akong ibang iniisip kung hindi ang anak ko na 4 na buwan lamang naging stay sa tiyan ko. Minsan naiiyak na lamang ako bigla at minsan nai-imagine ko ang paglabas ng anak ko mula sa tiyan ko. Hindi man ako napanindigan ng totoong ama ng anak ko. Naalagaan naman kami ng maayos ang asawa ko. At napakasakit lang na nawala siya sa kamay pa ng ina ng lalaking mahal ko at
Nag-ingat sa amin ng husto sa loob ng 4 na buwan na yon. Baby ko. Hinaplos kong tiyan ko't napahagulgol na lamang ng husto. Nalaman ko na nakomatose si Carlos sa mismong araw na nawala sa akin ang baby ko. 2 linggo nang nakalipas at hindi pa rin siya gumigising. Kaya't doble ang sakit na nararamdaman ko dahil pati si Carlos ay nag-aagaw buhay. Hindi na ako pinigilan ng kanyang ina nang makapasok sa kwarto niya. Pati si Emiliana ay hinayaan lang ako. Lumapit ako kay Carlos na payapang nakapikit ang mga mata, habang may mga sugat sa mukha at pati na rin sa braso. Sobrang sikip ng dibdib ko dahil natatakot ako na baka pati siya iwan ako. Baka iiwan din ako ni Carlos kung hindi siya magising muli. Carlos, gumising ka please. Ani ko't mahinang naiyak. Kailangan kita eh. Hindi ko na kaya. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa aking mga mata. Carlos, gumising ka na dyan ha. Hihintayin ko ang pagising mo. Hindi ko kakayaning pati ikaw mawala sa akin. Nang balingan kong kanyang ina, nakayuko lamang ito. Hindi makatingin sa akin. Gusto kong ibuntun sa kanyang sakit na nararamdaman ko pero wala rin namang saysay dahil hindi na maibabalik ang anak ko. Kaya't malamig ko lang siyang tiningnan bago ko lumabas sa kwarto ng aking asawa. Maraming suggestions ang aking ama tungkol sa mangyayari sa relasyon namin ni Carlos. Sabi pa ni Papa, mas maganda kung maghiwalay na lamang kami upang malayo na ako sa pamilya. Kung hindi ko raw balak ipakulong ang ina ni Carlos. Isa na yun sa pinag-iisipan ko ngayon. Titigil lang kasi ang lahat ng ito kapag tuluyan ang naputol ang koneksyon namin ni Carlos. Dahil kung ipagpapatuloy pa namin ang relasyon namin, hindi kami kailanman papayapa. Hindi kami kailanman sasaya. At higit sa lahat, baka may ibang buhay na naman ang madadamay. Kaya 1 buwan ang nakalipas mula nang maaksidente si Carlos ay nagising na ito. Marami ang nagdiwang sa pagising niya mula sa comatose, lalo na ang pamilya niya. Gumaan na rin ang pakiramdam ko dahil sa nangyari ngunit kaibigat din sa dibdib kasi hawak ko na ngayon ang dokumento na magpapawalang bisa sa kasal namin. Ang annulment paper. Oo, ito ang desisyon ko. Hindi dahil hindi ko na siya mahal. Mahal na mahal ko si Carlos at ang tanging magagawa ko sa kanya ay ang palayain siya upang maging mapayapa na ang bawat isa. Kaya sana maintindihan niya ito. Napakahirap din sa akin ang desisyon na ito. Carlos' point of view. Nagising ako mula sa mahabang pagtulog ko. Hindi ko pa masyadong maigalaw ang aking katawan ngunit nagpapasalamat ako dahil binigyan pa muli ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Unang hinanap ng mata ko ay ang asawa ko. Ngunit nadismaya ako nang hindi ko siya makita. Ramdam ko ang pag-aalala ng lahat sa akin lalo na si Mama na nataranta sa pagising ko. Nasaan si Celeste? Totoo bang nakita ko sa litrato na yon? Si Mamang nag-send nun eh. Saan galing yun? Gusto kong itanong agad yon dahil iyon naman talagang dahilan kung kaya kami nabangga ni Emiliana sa punong kahoy. At ako ang napuruhan. Nakisakay lang kasi si Emiliana sa akin dahil naabutan ko siyang naghihintay ng bus. At dahil same event sana ang pupuntahan namin kaya ako siya pinasakay. Ngunit sa gitna ng pagdadrive ko noon, biglang nag-pop up ang message ni Mama. At yung litrato na yun ang nakita ko. Kaya't nawala ako sa focus at nabangga sa malaking punong kahoy. Lumipas ang ilang araw matapos akong magising. Hinihintay ko na bumisita sa akin si Celeste. Ngunit wala akong nakita sa kwarto ko kung hindi si Mama at Emiliana. Kaya hindi ko maiwasan ang magtanong. Nasaan ang asawa ko? Tanong ko. Bakit hindi siya nagpapakita sa akin? Totoo bang sinend mo sa akin, Mama? Saan galing yun? Natigilan si Mama sa sunod-sunod kong tanong at napatingin siya kay Emiliana. Nalito ko sa reaksyon niya at bahagyang kinabahan. Lalo na nang nangilid ang luha sa mata ni Mama. Anak! I'm sorry, anak. Nagkasala ako. Nagkasala ang mama mo. Kumunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman talaga totoong nasa picture na yun eh. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong maghiwalay na kayo ni Celeste. Sinet up ko siya matapos naming magkita. At iyon,
Binayaran ko ang dating nobyo niya na nangangailangan ng pera. What? At saka anak, si Celeste. Nakunan. Nawala na ang anak niya. Nanlambot ako sa narinig. What? And it's all my fault, anak. I'm so sorry. Umiyak na si Mama. Hindi ko sinasadya, anak. Sa sobrang galit ko, naitulak ko siya eh. Hindi ko sinasadya, anak. Umiyak sa harapan ko si Mama. Sising-sisi sa ginawa at ako naman, natulala na lamang. Naisip ko kung anong nararamdaman ngayon ng asawa ko. Kailangan kong puntahan ang asawa ko. Anikot akmang bababa na sana nang pigilan ako ni Emiliana. Carlos, hindi ka patuloy ang magaling. Kailangan mo munang magpalakas. My wife needs me. Hindi ko ma-imagine ang naririnig ko ngayon. Pero Carlos... Nandito na ako, Carlos. Lahat kami sabay-sabay na napatingin sa may pintuan. Nakita ko si Celeste dun. At nang ibabang tingin sa kanyang tiyan, kumirot lalo ang puso ko nang makitang wala na itong umbok. Celeste, pwede niyo ba kaming iwan saglit? Kakausapin ko lang ang asawa ko. Malamig na wika ni Celeste at hindi naman nagprotesta ang dalawa at agad nang lumabas. Iniwan kaming dalawa ni Celeste. Celeste, masaya akong nagising ka na, Carlos. Hinihintay kita. Tagos sa aking pusong nakita ko ngayon. Kita ko na pumayat siya at mukhang galing sa pag-iyak dahil sa kanyang matang namumugto. Inabot ko ang mukha niya at tiningnan siya. Celeste, huwag kang mag-sorry kung iyan ang babanggitin mo. Pagputol niya sa akin. Nangyari na eh. Hindi na maibabalik pa yon. Celeste, nandito ako para magpasalamat dahil sa loob ng 4 na buwan, inalagaan mo kami at minahal mo kami ng anak mo. Siguro kung nabuhay lang siya, baka naging mabuting ama ka sa kanya. Nai-imagine ko na nga yun eh, mula nang tinanggap kita sa buhay ko, Carlos. Pinalis ko ang luha sa kanyang mga mata. Mahirap sa akin ang nangyari, Carlos. Grabe yung takot at lungkot ko sa nangyari. Idagdag pa yung sayo. Natakot ako na baka hindi ka na magising muli. Ayoko nang dahil sa akin mawawala ang buhay mo. Nang ganun-ganun lang. Gusto ko lang linawin na hindi ganun ang nangyari. Alam ko, huwag ka nang magpaliwanag, ha? Gising na ako at hindi na kita pababayaan, Celeste. Sorry kung wala ako sa tabi mo nang mangyari yun. Kung sanang naroroon lang ako eh. Gusto ko ng payapang buhay, Carlos. Ani Celeste sa akin. At hanggat magkasama tayo, tingin ko hindi pa yun mangyayari. Lalo na't sa nangyari sa atin, kaya't naibaba ako ang tingin ko sa hawak niyang envelope. Bigla akong kinabahan lalo na nang buksan niya yun at saka ibinigay sa akin. Nag-file ako ng annulment. Maghihiwalay na tayo, Carlos. Para sa ikakapayapa ng lahat. Para akong nahulugan ng malaking bato sa katawan ko. Binigyan niya kasi ako ng annulment papers. Parang tinusok ng karayom ang puso ko dahil sa hapde. Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ko sa kanya. Mahal kita, Carlos. Ano bang dapat kong gawin para hindi mo ako hiwalayan, ha? Anong gusto mo? Kung gusto mong sampalin ako, suntukin ako, gawin mo. Ilabas mo ang galit mo. Ano bang dapat kong gawin? Gusto mo bang ipakulong ko si Mama para sa'yo? Gusto ko lang ng payapang buhay, Carlos. Yung walang taong nadadamay. Ayokong maalala ang mga taong naging dahilan kung bakit nawala yung anak ko, Carlos. Pasensya na pero sana respetuhin mo ang desisyon at pumayag ka sa hiwalayan nating dalawa. Tiningnan ko ang annulment papers at nang tingnan si Celeste, pinunit ko yun sa harapan niya. Carlos! Gusto mo ng mapayapang buhay? Gusto mong maghiganti sa nangyari sa anak natin? Gusto mong kalimutan ang nangyari? O sige gawin mo yun pero Celeste. Hinawakan ko ang kamay niya. Huwag mo kong hiwalayan. Hindi ko kaya. Ikaw lang ang kaligayahan ko. Mahal kita, Celeste. Isama mo naman ako kung balak man ang magpakalayo Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya at parehas sa kaming umiyak.
Carlos, gusto kong umalis. Sobrang sakit, Carlos. Sobrang sakit. Napahagulgol na si Celeste sa harapan ko kaya't mahina ko siyang hinila patungo sa akin at saka niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na ituloy ni Celeste ang balak niyang pakikipaghiwalay sa akin. Ngunit hindi gaya noon, ramdam ko ang panlalamig niya at hindi ko kayang harapin ang mama ko. Kaya nang tuluyan na akong gumaling ay agad kaming umalis ni Celeste sa bayan at nagtungo sa malayong lugar na walang nakakakilala sa akin. Pinagsikapang kong naroroon ako palagi sa tabi ng asawa ko dahil alam ko na hindi ganun kadaling mawala ng anak. Kahit nasa sinapupunan pa lang niya yun, mahal na namin ang batang yon. Ilang buwan yatang naging range ng pagluluksa ng asawa ko at lahat ng yun ay sinamahan ko siya. Doon lang siya tuluyang nakamove on nang siya'y nabuntis muli. At sa pagkakataong to, ako nang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Buntis ako, Carlos! Buntis ako! Ani Celeste at niyakap ako. Masaya ako, Carlos. Masayang-masaya ako. Magiging ate o kuya na ang baby ko sa langit. Nasa payapang probinsya kami ni Celeste nakatira nang ibinalita niya yun sa akin. Masayang-masaya ako dahil binigyang muli ako ng Panginoon na bumawi para sa magiging anak namin. At sa pangalawang pagkakataon, ikinasal kaming muli ni Celeste. Ngunit hindi gaya ng dati. Hindi na ako isang substitute groom. Ako na ang opisyal na groom niya. Iyak nang iyak si Celeste nang sinabi ko ang aking vows sa kanya. Tagos hanggang puso ko ang ginawang vows para sa kanya. At para marinig rin ng mga bisita kung gaano kong kamahal at espesyal sa akin ng babaeng nasa harapan ko. At bago tuluyang natapos ang seremonya, sinabi kong 3 katagana yon sa mahal ko. I love you, Celeste. Anikot na iyak na rin. Thank you for giving me a chance to be with you and to prove myself to you once again. You are my world, my Celeste. Sobrang tatag ng babaeng mahal ko. Nang dahil sa pagmamahal niya sa akin, tinanggap niya pa rin ako kahit malaking sala ang nagawa ng aking pamilya sa kanya. Lalo na ng aking ina. Mahal din kita, Carlos. Salamat dahil minahal mo ako at tinanggap. Hindi ako nagsisisi na mag-take ng risk muli dahil ikaw na yan eh. Ang Carlos ko na biglang sumulpot sa buhay ko at magiging akin na habang buhay. At sa pangalawang pagkakataon, naglapat ang aming mga labi sa harap ng pari, ng altar, ng mga bisita, at ng Diyos na may pagmamahal na sa aming dalawa. Wakas!